Tahanang pinakamasaya ng Tape Inc. at mga katapatang noontime show ng TVJ na lampaso ng Itbulaga, GMA Network. Nga palabas ng GMA Network, nilalangaw na nga ba? Hey guys! Good evening! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa susunod nating mga balita. Anyway, ang ating pong mainit na chika para sa gabing ito ay pumapatungkol nga po dito sa shows ng GMA Network na tila ba talagang pinupugaran na po ng langaw. Kasi lagi pong nilalangaw di umano ang kanilang mga programa na daig pa raw po ng TV5 na di hamak na mas maliit lamang po ang sakop nitong reach ng signal. But before that, narito ang post ng Lionheart TV. So, nanganganib nga bang mawala? Ito po ay patungkol sa tahanang pinakamasaya. Rumors circulate about the future of tahanang pinakamasaya amid financial concerns. Recent rumors reeling within the entertainment industry have cast uncertainty over the fate of noontime show Tahanang Pinakamasaya, produced by Tape Inc. and airing on GMA Network. Reports suggest that the beloved program may be facing natawa ko sa beloved program, imminent changes, sparking discussions among viewers and industry insiders alike. According to sources familiar with the matter, financial challenges have flagged the production of Tahanang Pinakamasaya, with expense reportedly escalating beyond manageable levels. Despite the program's substantial commercial load, concerns persist regarding its financial sustainability. Adding to the speculations is the absence of Tony Tobiera, the prominent figure behind Tape Inc., from the management spotlight. Although Tobiera's name continues to be associated with the program, questions arise about his involvement amidst the reported financial struggles. Furthermore, reports indicate that Tape Inc. has accumulated a significant debt to GMA Network amounting to an estimated lang pala, yung 800 million. So, po pwedeng mas mataas pa sa 800 and po pwedeng mas mababa. So, while some attribute this debt to recent developments, it is suggested that it may have originated during the tenure of Itbulaga, a previous Tape Inc. production under Tobiera's leadership. The situation is further complicated by the lack of clarity from the former management of Itbulaga, particularly Tobiera, who has remained silent on the matter. As speculation mounts, there has been no official statement from the producers of Tahanang Pinakamasaya regarding the swirling rumors. However, it is understood that the program is contract with GMA Network until the end of the year, providing some stability amidst the uncertainty. Amidst the speculations, industry sources caution against relying on unfounded rumors and emphasize the need for accurate information regarding Tape Inc. financial status. As the landscape of noontime television evolves, Tahanang Pinakamasaya face stiff competition from rival programs, particularly It's Showtime and the recently rebranded Itbulaga under the TVJ banner. The coming months are expected to shed light on the future trajectory of the beloved program and its place within the competitive television's landscape. Grabe nga naman sa beloved program. Sana all.
Sa kabilang banda, nilampaso naman po ng TVJ ang dalawang katapat po nitong noontime show noong February 19, 2024. Muli pong nakuha ng TVJ ang corona at sila po ang number 1. Malaki po ang naging lamang natin sa It's Showtime. Grabe po yung binagsakan kasi nung 17, ang laki ng ratings ng Showtime 5.7. Anyway, congratulations ulit. Pero ngayon, noong February 19, grabe nga naman yon, ang laki na ibinaba na sa 3.5% na lang sila. So, Itbulaga, 4.3%, Showtime, 3.5%, and kulelat po muli ang tahanang pinakamasaya ng tape with 2.7%. So, malinaw na malinaw po sa sikat na araw na talagang muli pong nanguna sa noontime ang TVJ. Ang kabila kaya, yung saling pusa kaya The Nevermind Show, kailan kaya makakachamba? Samantala kung dati-rati mga ka-OG ay nangunguna ang 24 oras, mukhang pati ito 24 oras na lamang po nila mapapalitan po sa trono. So, ang latest natin pong nasagap, February 19 pa rin po ito 2024 at top TV programs. Number 1 na po ang Batang Quiapo, FPJ's Batang Quiapo. So, congratulations po sa TV5. And speaking of ratings, TV5 and GMA Network. So, eto po. Grabe, mukhang nilalangaw po ang GMA Network ngayon sa TV5 kasi kung makikita po ninyo dito, ang lumalaban na lang po talaga sa kanila ay 24 oras. So, para hindi po kayo malito, number 1 ang 24 oras dahil ang katapat po nito ay TV Patrol and Frontline na Pilipinas. Pero kapag susumahin po natin, mas mataas sa ratings ng Batang Quiapo. Kaya sa top TV programs, number 1 ang Batang Quiapo. So, sa prime time, nangunguna po tayo. Batang Quiapo, Linlang, Can't Buy Me Love, and sa, ano po ba to? Sa TV5 din, ang F4. Anyway, still, nangunguna po ang ating primetime TV ratings, mga kalichita na records. So, mukhang nilalangaw na talaga ang GMA Network. Naku po, kilos-kilos, galaw-galaw din po. Kayo pa naman ang nasa widest TV network dito sa Pilipinas. Yung may pinakamalawak po na signal. Tapos, ito lang yung inyo pong ipapakita or ilalatag na ratings. Anyway, kung sa bagay, ano nga ba naman paki natin? Actually, gusto pa nga po natin yan since tayo po yung albalutan na nga po dito sa TV5 mula nung lumipat ang TVJ. Samantala, speaking of noontime show, itong si Best Pills tila ata nakainom ng gamot. Nasa katinuan siya pero yung kanya ikinikilos. Chariza, sabi kasi niya dito, Showtime at Itbulaga. Wow! Nabagok atang ulo. Ang totoong noontime rivalry. Tandaan nyo to, noontime El Clasico, sabi ni Best Pills. Naku, ikaw ang magtanda niyan kasi baka mamaya, kasasabi mo lang, limot mo na. Buti hindi ka nasuka after mo sabihin niya, Charissa. So, totoo naman talagang ang nagbabanggaan lang po Showtime at Itbulaga yung tahanang pinakamasaya. Wali, never mind. Samantala, dumako naman po tayo ngayon sa pagbabasa ng komento ng ating pong mga solid na commenters sa nagdaan po nating update. Sabi dito ni Malocha, magandang gabi. Pinapalaki lang yan. Kita ko nga, nung Valentine's, si Miles lang ang binigyan ng flowers ni JDL. So, wala ganun talaga bashes pag may nakita mong putas ang TVJ talaga sisiraan. At hindi po pala lagpasin yung pagkakataon. Uhaw na uhaw sa pangbabatikos. Sabi pa dito ng isa, talaga namang bastos. Yang si Joey De Leon, parang hindi nakapag-aral. Wala siyang pakialam kung makakasakit ng tao. Dapat siyan tanggalin na sa Itbulaga. At siya pa talaga ang kailangan pong tanggalin sa Itbulaga. Siya nga pong creator. Siya nga po itong mismong creator ng Itbulaga at maging sa logo. Naging logo po noong 1981 or 1980
ay mayroon pong ambag si Joey De Leon sa pag-create. So, meaning, talagang ang copyright na kay Joey De Leon. Sabi naman ni Vince Lema, minsan kasi alang-galang ang respeto na sa tao si Sir Joey. May mga anak na, may mga anak ka, matuto ka, gumalang, magrespeto sa tao. Sabi naman ni Divina De Leon na TVJ Solidaricans, TVJ, TV5 kami. Noong bago pa lang ang TVJ, si Channel 5, ganyan din ang ginagawa nila. Pero, hindi sila nananalo sa ratings. Ngayon pang nadagdagan ng Channel 9. Saka, sila mananalo? Baka may meros-meros na yan. Grabe, ang dami po talagang ang dami pong duda patungkol po sa ratings. Kasi, syempre, nadagdagan na daw po tayo ng channel, kaya imposible naman na mapunta sa Showtime lahat. Baka daw may mekos-mekos na nagaganap. So, yun na muna guys sa aking update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.